Ako po si Harvey. Ang kakaibang kwento ng buhay ng tiyuhin ko sa probinsya ang gusto kong ibahagi sa inyo. Tawagin na lang po natin siyang Tito Lance. Panganay na kapatid siya ng mama ko. Bago yan, bibigyan ko muna kayo ng konting pasilip lang sa buhay ko. Nung buo pa ang pamilya namin, masaya at maayos naman ang buhay namin sa Maynila. Dalawa lang kaming magkapatid ni Helga. Unang taon ko na sana sa kolehiyo at third year high school naman siya nang biglang maghiwalay ang mga magulang namin. Papano si Papa kasi sumama sa ibang babae. Mayaman daw yung sinamahan. Sa sobrang sama ng loob ni Mama, kaya umuwi kami sa probinsya, sa dating bahay nila nung dalaga pa siya. Ang nakatira doon ay si Lola Bering at ang kuya nga ni Mama na si Tito Lance. Parang kami ni Helga sina Mama at Tito Lance. Matanda lang ng 2 taon si Tito kay Mama, tapos ganun din ako kay Helga. Ang pagkakaiba lang, si Tito ay pinanganak na may kapansanan. Hindi po siya nakakalakad, kaya naka-wheelchair siya. Noon lang namin siya nakilala, kung kailan malaki na kami. Kasi napakalayo ng probinsya nila Mama na yon. Tawid dagat. Tapos mula pagbaba ng barko, malayo pa rin ang baryo nila. Mula rin nang lumuwas sa Maynila si Mama, nang pag-aralin siya ng tiyahin hanggang sa makapag-asawa, ay noon lang din siya nakabalik sa baryo. Nung buhay pa raw si Lolo, sila ni Lola ang paminsan-minsang dumadalaw kay Mama sa Maynila. Sa totoo lang po, hindi naging madali para sa amin ni Helga na sa isang kisap mata ay biglang magbago ang buhay namin. Mula sa maingay na syudad ay napunta kami sa lugar na puro ingay na lang ng kuliglig ang maririnig. Bukod nga pala sa hindi makakalakad ay hirap ding magsalita si Tito Lance. Nung dumating nga kami parang manghang-mangha siya. Gulat na gulat sa amin. Pero parang may sinasabi siya na hindi maganda. Ang tanging naiintindihan ko lang ay ang salitang wag. Nung tanungin ko si Mama kung ano bang ibig sabihin ni Tito, ang sabi ni Mama, ang gusto raw sabihin ng tiyuhin namin ay huwag kaming magpapagala-gala roon sa baryo dahil meron daw mga aswang. Natawa na lang ako sa sinabi ni Mama. Porket baryo, liblib na lugar, ay may aswang agad. Kahit naman kako tago ang lugar na yon, baka wala na ring aswang. Makabago na yung panahon, kaya malamang nagluwasan na rin sa syudad ang mga yon. Biro ko kay Mama. Sinaway ako ni Lola Biring. Ang sabi niya wag ko raw gawing katatawanan ang mga aswang dahil totoo sila at ang ibang aswang ay hindi nila ginusto na maging ganun sila. Napakahirap daw nun. Nagkatinginan kami nila Mama at Helga, tapos tumahimik na ako. Nung gabing yun, habang magkatabi kaming nakahiga ng kapatid ko doon sa kwartong inilaan sa amin ni Lola, ay pinag-uusapan namin ang tungkol sa aswang. Tinanong ko si Helga kung sa tingin ba niya ay totoo ang aswang. Hindi siya agad sumagot, parang nag-isip pa. Pero maya-maya sabi niya siguro raw totoo kasi marami naman ang nagsasabi na totoo, hindi lang si Lola Biring. Yung mga kaibigan din niya sa Maynila may mga kwento tungkol sa aswang. Tapos binalik naman niya sa akin yung tanong kung naniniwala raw ba ako. Sabi ko depende. Kung makakakita siguro ako baka maniwala na talaga ako. Ano naman daw ang gagawin ko kapag nakakita na ako? Sabi ko kukuha ako ng patalim at tutusukin ko agad sa 2 mata para mabulag yung aswang at hindi niya ako makita. Pinagtawanan ako ni Helga kasi kahit daw mabulag ang aswang, matalas naman ang pang-amoy nila kaya mabibiktima pa rin ako. Dapat daw sa puso ko agad saksakin para siguradong hindi na ako makikita dahil mamamatay na. Nasa kalagitnaan kami ng ganoong kwentuhan nung bigla kaming matigilan. Papano biglang umalingaw-ngaw yung nakakapangilabot na alulong ng aso. Halos sabay patuloy naming natanong sa isa't isa kung may aso ba si Lola. Wala kasi kaming nakita. Nangibabaw yung pag-alulong ng aso sa katahimikan ng gabi. Naisipan ko pang takutin si Helga. Sabi ko kapag ganyan daw, ibig sabihin may aswang sa paligid. Hindi naman ako nabigong takutin siya. Hinampas niya ako sabay talukbong ng kumot
Pero ako naman ang sunod na natakot nung biglang may lumagabog sa sala ng bahay ni Lola. Napabalikwas ako ng bangon. Lalabas sana ako ng silid pero pinigilan ako ni Helga. Baka raw may nakapasok na magnanakaw at mapahamak pa ako, kaya hindi ko tinuloy ang paglabas ng kwarto. Kinakabahan na ako nun. Parang hindi ordinaryong lagabog sa sahig. Mukhang may mabigat talagang bumagsak na hindi ko alam kung ano. Naisip ko baka mamaya si Tito nahulog na pala sa wheelchair o kaya si Lola nahimatay sa sahig. Kaya tumayo uli ako at hindi na ako nagpapigil kay Helga. Titignan ko lang kako saglit. Paglabas ko ng kwarto, nagtaka ako kasi ang nakita ko lang doon ay ang wheelchair ni Tito Lance. Nasa sala. Di ba dapat nandoon yun sa loob ng silid niya? O kaya nasa tapat man lang? Bakit kaya nasa sala lang, malapit pa sa pintuan? Pero naisip ko rin naman, baka doon talaga nilalagay ni Lola kapag hindi ginagamit ni Tito. Napakamot na lang ako ng ulo. Tapos bumalik na ako ng silid namin. Nung sabihin ko yon kay Helga, nagtaka rin siya. Ewan ko kung bakit hindi ako makatulog nung gabing yon. Siguro namamahay ako. Hindi kasi talaga ako sanay sa sobrang katahimikan. Sanay ako na naririnig ko yung ingay ng mag-asawang kapitbahay namin bago ako matulog. Tapos alarm ko naman sa umaga yung bungangerang nanay sa kabilang bahay. Natatawa na lang ako kapag naiisip ko yun. Tapos nandoon kami ngayon sa gitna ng napakatahimik na lugar. Yung tipong magbuntong hininga ka lang ay magugulat na yung mga hayop sa paligid. Magliliparan yung mga ibon at magtatakbuhan yung mga kuneho kung meron man dun. Maya-maya ay narinig ko na naman yung alulong ng aso. At sa pagkakataong yun, parang hindi na nga isang aso lang. Marami. Nagsasabayan eh. Parang nagpapaligsahan sila sa pag-alulong. Kaya hindi ko maiwasang matakot. Gigisingin ko sana si Helga pero nagbago yung isip ko. Mukhang malalim na kasi yung tulog niya. Dahil hindi ako nakatulog ng maayos kagabi ay ayoko pa sanang gumising ng maaga. Kaso si Lola, pinagising na ako kay Mama. Gusto pala ay sabay-sabay kaming mag-aalmusal. Kaya sa mesa ay napapapikit patuloy ako. Ang Tito Lance naman walang imik na kumakain. Yukong-yuko. Gusto ko sanang tanungin si Lola kung bakit ang layo ng pinagpupwestuhan ng wheelchair niya. Pero hindi ko na lang tinanong. Kinakapa ko pa kasi yung ugali ni Lola. Baka yung simpleng tanong na yon ay ikagalit pa niya. Kaya nung kami-kami na lang ang nasa mesa at pinapasok na ni Lola si Tito sa silid, si Mama na lang ang tinanong ko. Kaso hindi alam ni Mama. Kasi ang alam daw niya dati, pinapasok talaga sa loob ng silid ang wheelchair. Tapos sabi niya, hayaan ko na raw at itatanong niya mamaya. Pero sabi ko kay Mama wag na. Tsaka na lang niya itanong pag siya na lang ang nakakita. Baka kasi masamain ni Lola ang tanong. Pagkatapos naming kumain ay nagpaalam ako kay Mama na lalabas lang muna. Pinayagan naman niya ako, basta wag lang daw lalayo. Narinig yun ng kapatid ko, kaya ayun, humabol sa akin. Gusto rin daw niyang maglakad-lakad. Palabas na kami ng bakuran nung marinig namin ang boses ni Tito Lance mula sa bintana. Hindi na naman namin maintindihan ang sinasabi niya. Pero yung isang kamay niya parang sumisenyas na bumalik kami. Para bang ayaw niya kaming palabasin. Tinignan ako ni Helga at tinanong kung babalik daw ba kami. Sabi ko wag na. Total alam naman ni Tito na hindi namin siya naiintindihan. Kaya patay mali siya na lang. Dumiretso pa rin kami ng kapatid ko sa paglabas. Nag-enjoy naman kami. Dahil kung ganda ng lugar ang pag-uusapan napakaganda ng baryong yon. May mangilan-ngilan kaming nakakasalubong na tinatanong kung kaninong anak kami kasi ngayon lang daw nila kami nakita. Pag sinabi namin ang pangalan ni Mama at Lola ay kilala na agad nila. Dahil nga sa ganda ng lugar ay napasarap kami ni Helga sa pamamasyal. Hindi namin namalayan na napapalayo na pala kami. Kaya dali-dali na kaming bumalik. Muntik pa nga kaming maligaw dahil hindi namin kabisado yung lugar.
Buti na lang at may napagtanungan kaming mabait. Tinuro sa amin ang daan pabalik sa bahay ni Lola Biring. Pag uwi ng bahay, sa pintuan pa lang ay sinalubong na kami ni Mama at pinagalitan. Todo sermon din si Lola dahil sinabihan na raw pala kami ni Mama na huwag lalayo, pero lumayo pa rin kami. Ang lalakas daw ng loob namin na gumala sa lugar na hindi pa namin kabisado. Paano raw kung makuha kami ng aswang? Sa huling sinabi na yon ni Lola, pinigilan ko yung sarili ko na matawa. Yumuko na lang ako. Sa isip-isip ko, ano kami, mga bata, na kaya pa nilang takutin sa aswang? Si Tito Lance naman na nakaupo sa wheelchair niya ay may sinisenyas na naman sa amin ni Helga. Hindi ko na lang pinansin, pero si Helga, nilapitan niya si Tito at sinubukang intindihin ang sinasabi. Malamang sermon din yun. Diretso na akong pumasok sa kwarto. Nung gabi na ay hindi na naman ako makatulog. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mamamahay. Baka hanggat hindi nasasanay ang tenga ko sa katahimikan. Nung bigla ulit akong mapabalikwas ng bangon, narinig ko na naman kasi yung paglagabog sa sahig. Tulog na si Helga nun, kaya wala nang pumigil sa akin na lumabas ng silid. Nung una sinilip ko muna. Nakita ko na naman yung wheelchair ni Tito doon sa sala, malapit sa pintuan. Pero wala uli siya ron, kaya lumabas na ako ng silid. Wala naman akong nakita na pwedeng dahilan ng paglagabog sa sahig. Uminom ako ng tubig. Pabalik na ako sa kwarto namin nang mapansin ko na hindi masyadong nakasara yung pinto. Hindi nakalapat. Napailing na lang ako kasi sa Maynila hindi pwedeng ganun. Malamang may nakapasok na agad na masamang loob. Lumapit ako sa pintuan at ako na lang sana yung magsasarang mabuti ng pinto. Pero nagulat ako nung sa di kalayuan ay may natanaw ako na parang taong tumatakbo ng parang palaka. Yung tipong hindi lang mga paa ang nakalapat sa lupa, kundi pati yung dalawang kamay. Dinilat kong mabuti yung mga mata ko, kaso hindi ko siya makita dahil kinain na ng dilim. Hindi pa agad na proseso ng utak ko yung nakita ko. Nanatili pa akong nakatayo sa tabi ng pinto na dapat ay isasara ko na. Hindi ako makagalaw. Nanlalaki yung ulo ko na parang hinihipan. Hindi ko mapaniwalaan yung nakita ko. Tinatanong ko yung sarili ko kung nakita ko ba talaga yon o baka naman guni-guni lang. Sobrang dilim sa labas. Imposibleng nakita ko pa yon. Nang bigla akong haltakin ni Lola Biring papasok sa loob ng bahay at siya na yung nagsara ng pinto. Galit niya akong sinabihan na bumalik na ako sa kwarto namin. Ano pa raw bang tinatayo-tayo ko sa pintuan sa ganoong oras ng gabi? Hindi ko pa nga siya agad nasunod kasi natutulala pa rin ako. Tinanong niya ako kung bakit ako ganun. May nakita raw ba ako? Hindi ako sumagot pero umiling ako. Sunod-sunod na pag-iling. Tumingin siya sa wheelchair ni Tito, tapos tumingin uli sa akin at ang sabi matulog na ako at hindi na ulit lalabas ng silid. Pagpasok ko ng kwarto ay sinara ko yung pinto at sumandal lang ako sa likod hanggang sa napaupo ako. Iniisip ko pa rin kung totoo ba yung nakita ko. Nagising si Helga at naabutan ako sa ganoong posisyon. Tinanong niya ako kung anong nangyari. Ba't ganun yung itsura ko? Hindi na ako nagkaila. Sinabi ko sa kanya ang totoo. Muntik na siyang mapasigaw. Mabuti na lang at natakpan ko ng kamay ko ang bibig niya. Sabi ko, huwag siyang maingay dahil sinabi ko kay Lola na wala akong nakita. Sa tingin ko ay aswang. Baka yun na ang tinatawag nilang aswang dahil walang pangkaraniwang tao ang aasta ng parang palaka para tumakbo sa madilim na daan at papasok sa mataas na talahiban. Kumbinsido rin naman si Helga na baka nga aswang yun. Pero saan naman daw kaya galing? Yun ang hindi ko masagot dahil medyo malayo na nang makita ko. Kaya hindi ko masiguro kung saan nga nanggaling. Napagkasunduan namin ni Helga na isikreto na lang muna ang nakita ko. Hindi namin sinabi kay Mama at lalong hindi kay Lola Biring.
Habang kumakain kami ng tanghalian ay napatingin ako kay Tito Lance. Nagtaka ako kung bakit tahimik lang siya at hindi sumusubo ng pagkain. Kaya palihim kong kinalabit si Mama at tinuro si Tito. Sinabihan naman ni Mama si Tito Lance na kumain na. Tumingin sa kanya si Tito, sabay tabig ng pagkain. Nagulat si Mama sa inakto ng kapatid niya. Tapos pinaandar ang wheelchair papasok sa sariling kwarto. Nakasunod lang kami ng tingin. Tinanong ni Helga kung anong nangyari kay Tito. Bakit ganoon ang inasal? Sabi ni Mama hindi rin niya alam. Hindi naman daw ganoon ang Kuya Lance niya dati. Kaya ewan kung bakit mainit ang ulo ngayon. Nilinis na rin agad ni Mama yung natapong pagkain sa sahig. Tinulungan siya ni Helga. Naglalaro sa isip ko noon kung may kinalaman ba si Tito sa nakita ko nung gabi. Kasi yung wheelchair niya malapit sa pintuan. Tapos yung pinto hindi nakasarang mabuti. At yung pagtakbo ng nilalang parang may kapansanang gaya ni Tito. Nanlalaki na naman ang ulo ko habang iniisip ko yun. Sabi ko na lang sa sarili ko, imposible. Alangan namang aswang ang Tito ko. Kung aswang siya edi aswang din si Mama at si Lola at pati kami ni Helga. Nakaisip ako ng paraan. Hindi ako matutulog mamayang gabi kahit na mapuyat uli ako. Kung totoo ang hinala ko na si Tito Lance ang nakita ko sa dilim, ay tiyak na mapapatunayan ko yon. Kundi man ngayon ay sa mga susunod na gabi. Kailangan ko siyang mahuli sa akto. Sinabi ko kay Helga ang plano ko habang dinidiligan niya yung mga halaman ni Lola. Tinanong niya ako kung bakit si Tito Lance ang pinaghihinalaan kong aswang. Sabi ko hindi ko alam. Kutob lang. Siguro dahil sa sitwasyon niya. Ano raw ang gagawin ko kung sakaling tama ang hinala ko? Di sasabihin ko kina Mama at Lola. Luminga si Helga bago muling nagsalita. Ang sabi niya sa akin, sa tingin niya kung ano man ang lihim o pinagdaraanan ng tiyuhin namin, ay siguradong alam yun lahat ni Lola. Pero dahil anak niya si Tito, kaya gagawin niya ang lahat para pagtakpan siya. May punto si Helga, pero kailangan pa rin naming malaman ang totoo. Kapamilya rin naman nila kami. Karapatan namin yun malaman kung totoo man na isang aswang si Tito o baka ang lahi namin. May ganun talaga akong pagdududa. Kaya naman nung gabi ring yun ay naghintay talaga ako. Si Helga hindi rin makatulog. Nakaantabay din kahit sinabihan ko siya na ako na lang ang mag-aabang at matulog na siya. Gusto rin daw niyang malaman. Maya-maya ay narinig na naman namin yung alulungan ng mga aso na parabang nagsasabayang bigkas. Dinig namin yung papalapit ng mga yabag ni Lola. Kaya halos sabay kaming tumalon ni Helga sa kama at humiga nang kumatok si Lola. Siguro chinecheck kung gising pa kami. Nakalak naman yung pinto kaya hindi na lang kami umimik para isipin niya na tulog na kami. Saglit lang at dinig na namin yung mga yabag ni Lola na papalayo na sa kwarto namin. Siguro mga 10 minuto lang ang nakalipas ay narinig na naman namin yung paglagabog sa sahig na parang may bumagsak na mabigat na bagay. Nagkatinginan kami ni Helga. Nagunahan kami sa pinto pero bigla ring natigilan at nagsenyasan na huwag kaming lumikha ng ingay pareho. Kaya naging dahan-dahan at maingat na ang bawat hakbang. Angat yung mga paa naming pinuntahan yung pinto ng silid at saka sabay na sumilip. Pagsilip namin, kitang-kita namin, maliwanag pa sa sikat ng buwan, na si Tito Lance ang nahulog sa wheelchair at hirap na gumagapang palapit sa pinto. Sa mahinang boses, sinabi sa akin ni Helga na tulungan namin si Tito. Pero hindi ako pumayag. Hindi ka ako basta lang nahulog si Tito. May dahilan, may nangyayari at posibleng yun na nga ang sagot sa hinala ko. Hindi kami umalis ni Helga sa pagkakasilip sa pinto. Hinintay pa namin ang mangyayari kay Tito. Nagpatuloy siya sa hirap na paggapang hanggang sa marating niya yung pinto. Abot naman niya yung doorknob kaya nabuksan niya yon. Nung mabuksan na niya
ay hindi agad siya makalabas. Hinihingal siya. Mukhang hirap na hirap din siya sa paghinga. Maya-maya ay napansin kong iba na pala ang mga kuko niya. Mahahaba na pero hindi namin nakita kung paano humaba. Tapos yung balat niya kumukulubot at nagkaroon ng balahibo. Sa isang iglap lang yun. Hindi talaga namin napansin kung paano nangyari. Nakatalikod siya sa pwesto namin kaya hindi namin alam kung may nagbago sa mukha niya. Yung paghingal lang niya ang naririnig namin. Nagulat pa kami ni Helga nung bigla siyang lumabas ng pintuan na sobrang bilis. Pero hindi niya nakalimutang isara yung pinto. Napalabas din kami sa silid namin. Sa bintana kami tumakbo at nagmamadaling sumilip. Sa pangalawang pagkakataon ay nakita ko uli yung aswang na animo palakang mabilis na gumagapang sa madilim na daan patungo sa talahiban. Nakita ko yung panginginig ng katawan ni Helga habang patuloy na tinatanaw si Tito Lance. Ako man ay nangangatal din ng bawat parte ng katawan ko. Kaya pala laging nandoon yung wheelchair ni Tito malapit sa pinto. Yun ay dahil lumalabas siya tuwing hating gabi. Hindi napigilan ni Helga ang sarili. Nagtatakbo siya sa silid ni Mama at kinatok yun ng kinatok. Wala na siyang pakialam kung magising din si Lola. Hindi ko na rin siya pinigilan kasi hindi ko na rin alam ang gagawin ko. Agad namang nagbukas ng pinto si Mama. Umiiyak at nagkakandautal na sinabi ni Helga kung ano ang nakita namin. Natataranta ko namang tinanong kung may lahi ba kami ng aswang, kung magiging katulad din ba kami ni Tito. Nagimbal si Mama. Wala rin pala siyang alam sa nangyayari sa kapatid niya. Bigla na lang nagsalita si Lola mula sa likuran namin. Ang sabi hindi raw kami mga aswang. Wala kaming lahing aswang kaya nakahinga ako ng maluwag. Pero hindi naalis ang takot ko sa nasaksihan namin ni Helga na nangyari kay Tito. Nanlulumong napaupo si Lola Piring sa bangko sa sala. Kinuwento niya ang nangyari kung bakit nagkaganoon si Tito. Mag-iisang taon na ang nakakaraan. Alam naman daw ni Mama na noon pa man ay mahilig nang magpalabas sa kanya si Tito para mamasyal sa kung saan-saan lang doon sa malapit. Masayahin daw kasing tao si Tito kaya ayaw na makukulong sa bahay kahit ganoon ang kalagayan niya. Gusto ay palagi pa ring nakikisalamuha sa mga tao. Hanggang nung fiesta sa baryo, nilabas daw ni Lola si Tito para manood ng prosesyon. May hawak na kandila noon si Tito. Pumasok lang daw saglit si Lola sa bahay para magbanyo. Iniwan niya muna si Tito ron. Pagbalik daw niya ay hindi na lang kandila ang hawak ni Tito. May kinakain na raw na sopas. Nakalagay sa tasa. Tinanong daw ni Lola kung sino ang nagbigay. Luminga si Tito. Hindi na niya maituro kung sino. Dumadaan na noon yung prosesyon kaya nawala na rin siguro sa paningin niya yung tao na nag-abot sa kanya nun. Nilarawan naman daw ni Tito ang nagbigay. At ayon sa paglalarawan niya ay hindi kilala ni Lola yung tao. Baka dayo. Kinuha agad niya yung sopas at tinapon. Ang mali ni Lola ay hindi niya napatakan ng kalamansi para matesting kung safe ba o hindi yung pagkain. Kasi nga naitapon niya agad sa pagkabigla. Tapos pinasok na niya si Tito sa loob ng bahay nila kahit hindi pa tapos yung dumadaang prosesyon. Mga 2 o 3 araw lang ang nakalipas ay nagsimula na yung mga pagbabago kay Tito. Naging mainitin daw ang ulo. Naging matakaw na parang hindi nabubusog. At nagsimula na ring lumabas sa gabi. Palagi raw niyang sinusundan, hinahanap, pero lumilipas ang magdamag na hindi niya natatagpuan. Kusa na lang umuuwi sa umaga. Hindi pa naman daw niya nakitang kumain ng tao o umuwi ng may dugo sa bibig si Tito. Pero nakita na rin niya yung pagbabagong anyo ng anak niya, kaya alam niya na nayanggaw nga. Ilang albularyo na rin daw ang nilapitan ni Lola, pero walang nakapagpagaling kay Tito. Nanlumo si Mama sa mga narinig niya. Wala siyang kaalam-alam na ganun na pala ang sinapit ng kuya niya. Kinabukasan ay yun pa rin ang pinagkukwentuhan namin nila Mama at Lola Biring
habang natutulog pa si Tito. Ang pinagpapasalamat na lang daw niya ay ni minsan hindi nagtangka si Tito na atakihin siya. Hindi siya sinasaktan. Nung dumating daw kami, natakot si Tito sa kalagayan niya at natakot din daw para sa amin. Kaya pala sinisenyasan niya kami na huwag lumabas. Yun ay dahil nag-aalala siya na siguro baka sapitin din namin ang nangyari sa kanya. Naghalo yung emosyon namin ni Helga sa mga kinuwento ni Lola. Magkasamang takot at awa. Siyempre hindi pa rin maalis sa amin na aswang si Tito at hindi namin masasabi kung kailan kami aatakihin. Pero hindi rin maalis na makaramdam kami ng awa dahil napakabuti pala niyang tao sa kabila ng kalagayan niya para mangyari sa kanya yun. Ang dami naman iba dyan na walang pagpapahalaga sa buhay nila at hindi mabuti sa kapwa. Bakit hindi na lang sila ang nayanggaw at naghirap tulad ng nararanasan ni Tito tuwing hating gabi? Bilin sa amin ni Lola Biring, huwag naming ipapahalata kay Tito na alam na namin ang nangyari. Hanggat maaari ay pakitunguhan namin ng mabuti para naman kahit papano ay bumalik ang sigla. Ayain ko raw na magbasketball kasi dati raw kahit nasa wheelchair ay laging nagsushoot ng bola si Tito sa ring na pinalagay ni Lola sa bakuran. Ganun nga ang ginawa naming magkapatid. Medyo nakonsensya nga ako kasi aminado ako na hindi ako naglalapit kay Tito Lance nung unang dating namin dahil medyo nawiwirduhan ako sa kanya. Pero matapos ko ngang marinig ang kwento ay unti-unti ko nang nilapit ang loob ko. Pagsapit nga lang ng hating gabi, laging sinisiguro ni Mama na meron kaming asin, bawang at patalim sa kwarto namin para kung sakali raw na lumala ang kalagayan ni Tito ay mapoprotektahan namin ang sarili namin. Akala nga namin ay hindi na sila gagawa ng paraan, na tinanggap na lang nila ang sitwasyon ni Tito. Pero hindi pala tumigil si Mama sa paghahanap ng solusyon. Kung saan-saan siya nakarating para maghanap ng albularyo o kaya santiguar dahil mas magaling daw yun at mas maraming alam tungkol sa aswang. Hanggang isang gabi, naalimpungatan ako sa narinig kong nag-uusap. Pagsilip ko sa pinto ng kwarto namin ay sina Mama at Lola. Narinig kong sinabi ni Mama na kailangan daw nilang sumugal para sa ikagagaling ni Tito. Kung hindi raw papayag si Lola ay para na rin daw nilang tinanggap ang masamang kapalaran ng kuya niya. Hindi ko naiintindihan nun kung anong gustong mangyari ni Mama. Tapos si Lola naman ay nakayuko lang at iyak ng iyak. Siguro sa mga oras na yon ay nasa labas naman si Tito. Kung paano niya nilalampasan ang pagiging aswang gabi-gabi ay siya lang ang nakakaalam. Kinabukasan, noon ko lang naintindihan ang pinapaliwanag ni Mama kay Lola. Kaya pala, may nakilala na pala si Mama na santiguar. Ayon dito, kailangan daw niyang maisama si Tito sa bundok para doon mismo gamutin. Kasi kakailanganin daw ng mahaba at matagal na pagriritual para mailuwa ni Tito ang nalulunyang dahilan ng pagiging aswang niya. Hindi raw yun magiging madali. Maliit lang ang porsyento ng kasiguraduhan kung gagaling nga. Pero mas mabuti na raw ang sumubok kesa habang buhay na pasanin ng sumpa. Kailangan lang daw magtiwala nila Mama at Lola. At si Tito naman ay kailangan niyang sumunod sa lahat ng ipag-uutos ng santiguar. Hindi matapos-tapos ang iyak ni Lola dahil hindi nila pwedeng samahan si Tito. Nangako naman yung santiguar na magtagumpay man sila o mabigo ay iuuwi niyang ligtas si Tito. 7 buwan pong namundok si Tito kasama yung santiguar. Saklay yung ginagamit niya at yung santiguar ang nag-aalaga sa kanya sa mga panahon na yon. Kung paano ang naging proseso nila sa bundok ay hindi naman po dinetalye sa amin. Basta ang magandang balita ay unti-unti nang gumaling si Tito. Napakahusay ng nakilalang santiguar ni Mama. At ang malupit pa roon ay hindi tumanggap ng bayad. Sapat na raw sa kanya na nakatulong siya, lalo na sa isang kagaya ni Tito na may kakulangan. Matapos ngayon ay umayos na si Tito Lance. Mayat maya pa rin siyang dinadalaw ng santiguar. Makalipas pa ang ilang buwan ay nagpasya naman si Tito na
gusto niyang matutong manggamot. Bagay na sinang-ayunan ng Santiguar. Kaya tinuruan niya si Tito sa abot ng kanyang makakaya. Tuwang-tuwa naman si Mama at si Lola dahil kahit papano ay nagkaroon ng mas magandang direksyon ang buhay ni Tito Lance. Itago niyo po ako sa pangalang Katrina. Ayoko po kasing mahusgahan, kaya hindi ko na lang sasabihin ang tunay kong pagkakakilanlan. Hindi ko na lang din po idedetalye ang mga pinagdaanan kong hirap sa buhay bago ako nasadlak sa maruming mundo ng mga babaeng nagbibigay ng panandaliang aliw. Masyado kasing mapapahaba ang kwento ko, kaya sisimulan ko na lang kung paano ko nakilala ang lalaking nagdala sa akin sa isang lugar na malaparaiso. Pero nandoon din pala ang impyerno. Tawagin natin siyang Jess, at yung bahay aliwan na pinagtatrabahuhan ko dati ay tawagin na lang din natin na Happy House. Doon ko nakilala si Jess. Kakaiba siya sa mga customer doon na labas-masok na. Yung tipong alam na alam mo na kung ano ang pakay nila ron. Pero si Jess, doon lang siya lagi sa isang sulok. Magte-table siya ng babae, ililibre niya ng drinks at babayaran din niya pagkatapos. Pero halos lahat ng kasama kong babae na naite-table niya ay nagreklamo dahil ang boring daw niyang kasama. Paano ba naman? Walang gagawin si Jess kundi ang uminom at maglabas ng mga hinanakit niya sa buhay. Kaya ayaw siyang ka-table ng mga kasamahan ko. Ako kasi star ako sa Happy House. Kaya ako mismo ang pumipili kung sino lang ang tatanggapin kong customer. Pero si Jess, na-curious ako sa pagkatao niya. Kaya ako mismo ang kusang naupo sa mesa niya. At sabi ko, treat ko pa siya. Basta sabihin lang niya kung ano talaga ang pakay niya roon. Kinukutuban kasi ako na baka spy o asset lang siya ng kung sino mang pulis o kalaban sa negosyo ng amo namin. Pero tulad ng kwento ng mga kasamahan ko sa lugar na yon, walang bukang bibig si Jess kundi ang mga personal niyang problema. Ang main problem niya ay ang long time partner niya na lumuwas daw ng Maynila para magtrabaho. Yun pala ay para din sumama na sa ibang lalaki. Sinundan niya at binabawi niya yung partner niya doon sa lalaki. Kaso ayaw nang sumama sa kanya mismo nung babae. Kaya ayun, broken hearted siya to the highest level. Sabi pa niya sa susunod na buwan ay babalik na siya ng probinsya nila at doon magsisimulang kalimutan ng lahat. Napabuntong hininga na lang ako. Hinila ko siya sa VIP room at doon ay inofferan ko siya ng panandaliang kaligayahan na makakapagpagaan sa dinadala niya. E di nagkapera ako. Ang hihina kasi dumiskarte ng mga kasamahan ko. Mula noon naging regular customer ko na si Jess. Tingin ko nga nai-inlove pa sa akin ng mukong. Pero sabi ko bawal yun. Isa pa, yung isang P ko lang ang kaya kong ibigay sa kanya. Pero yung isa ko pang P, as in puso, ay hindi pwede. Ayoko rin kasing masaktan gaya niya. Kasabay noon, napasok ako sa gulo doon sa Happy House. May inaway kasi akong customer na sobrang manyak. Kuripot naman. Hindi ko alam miyembro pala ng sindikato. Dahil lang inaway ko siya ay gusto ba naman akong patahimikin agad-agad. Kaya sinabihan ako ng mamasang namin na wag na muna akong pumasok dahil baka bigla na lang daw akong bumulagta doon. Tapos mga ilang araw lang na raid yung pinagtatrabahuhan kong yon. Ang laking hassle sa buhay ko dahil wala naman akong ibang alam na pagkakakitaan nung mga panahon na yon, kundi yun lang. Sinubukan kong mag-apply sa ibang club. Club pa kasi ang tawag sa ganoon. Pero inaayawan ko rin dahil ang baba ng kitaan. Nag-apply din ako sa ibang trabaho, tindera sa grocery, pero mas mababa rin ang kita. Pinagbintangan pa ako ng amo kong incheck na nangungupit. Ang sabi pa hindi raw niya ako ipapakulong kung magpapatikim ako sa kanya. Ano siya, sinuswerte? Kaya ayun, ora mismo tinakasan ko. Choosy rin ako kahit ganito lang ako. Palibasa hindi man lang ako nakatungtong ng high school. Kaya napakahirap talaga para sa akin na makahanap ng maayos na trabaho.
Dahil doon, inaasahan ko na ang mababang tingin sa akin ng mga tao. Dinadaan ko na lang talaga sa lakas ng loob at tibay ng dibdib. Akalain mong isang araw sa paglalakad ko at paghahanap ng trabaho ay makasalubong ko si Jess. Ang customer kong baduy at OA sa panghihimutok sa buhay niya. Mas mabigat pa nga ang problema ko sa kanya. Pero nung magkasalubong nga kami, bigla na lang niya akong inaya sa probinsya nila. Kasi uuwi na raw siya. May taniman daw siya roon ng tatang niya. Baka gusto kong magbakasyon. Naisip ko wala rin namang kwenta ang buhay ko sa Maynila. Kaya bakit hindi ko subukan sa probinsya? Baka doon magkaroon ng kwenta ang pagkababae ko. Sa madaling salita ay sumama nga ako kay Jess kahit hindi ko pa naman siya lubos na kilala. At linawin ko lang wala kaming relasyon at hindi nga rin kami magkaibigan. Basta naaya lang niya ako. Hindi ko alam na sobrang layo pala ng probinsya nila Jess. Tawid dagat. Pero ayos lang. Sagot naman niya lahat pati pagkain ko. Gusto lang daw talaga niya ng kasama at laging makakausap. Solong anak lang kasi siya ng tatang niya at wala na rin siyang nanang. Ang totoo, wala naman akong pakialam doon. Pero kung sa ganoong paraan ako makakatulong sa kanya, walang problema sa akin. Pagdating namin sa bahay nila, maayos naman at malaki. Taas baba, yari sa kahoy. Pinakilala niya agad ako sa tatang niya bilang nobya. Nagulat nga ako pero sinenyasan niya ako na sakyan ko na lang daw. Yung tatang niya tinignan ako mula ulo hanggang paa. Sa tingin pa lang alam ko nang hindi niya ako gusto. Mukhang nahulaan agad niya ang karakter ko sa buhay. Pero carry lang. Hindi naman niya ako sinungitan. Pinaalalahanan lang na ang lugar nila ay liblib at marami raw panganib sa paligid. Gaya ng mga aswang. Hindi ko alam kung tinatakot ba niya ako para umalis din ako agad o ano. Hinawakan ni Jess yung kamay ko at sabi ay huwag akong mag-alala. May mga pangontra naman daw sa aswang. Kailangan ko lang mag-ingat. Kunwari lang naniwala ako sa sinabi niya. Pero sa isip-isip ko, may mga tao pa palang naniniwala sa aswang. Maski kasi nung panahon ng kabataan ko, hindi na uso yung aswang. Para sa akin mga lumang kwento na lang ang mga ganoon. Unang gabi ko roon ay hindi ako makatulog. Namamahay yata ako. Kaya andun lang ako sa terrace nila. Nakaupo at pinakikinggan yung tanging ingay na naririnig ko. Yung mga huni ng mga kuliglig. Ang ganda na sana ng upo ko ron. Nag-umpisa na akong magmuni-muni nang bigla ba naman akong pinapasok ng tatang ni Jess. Tawagin na lang natin siyang Tatang Gido. Sabi ko maya-maya na lang ako papasok kasi hindi pa ako inaantok. Pero pinagalitan ako. Hindi ko raw alam ang panganib na nagtatago sa dilim. Baka pagsisihan ko raw ang katigasan ng ulo ko. Sasagot pa sana ako pero namagitan na sa amin si Jess. At ang sabi niya sa tatang niya, siya na lang ang bahala sa akin. Sabi ko kay Jess, ang strikto pala ng tatang niya. Mukhang hindi kami magkakasundo. Tapos umarte ako na uuwi na lang kako ako. Hindi kasi ako sanay na napapagalitan. Inamo naman ako ni Jess at sabi ay huwag ko na lang pansinin. Ganun lang daw talaga ang tatay niya kasi pinag-iingatan ako. Pero mabait daw talaga yun. Para hindi na ako magtampo ay nangako siya sa akin na ipapasyal niya ako sa baryo bukas. Tinupad naman niya ang pangako niya. Kinabukasan, maaga pa lang ay ginising na niya ako. Pagkatapos naming mag-almusal ay nagpaalam na siya kay Tatang Gido na ipapasyal niya lang ako sa baryo. Narinig ko yung pag-uusap nila. Binalaan siya ng tatang niya na wag daw akong dadalhin sa dulo ng baryo. Hanggat maaari ay huwag kaming lalayo. Natatawa na lang ako kasi kung pagsabihan siya ng tatang niya ay para kaming mga high school lang. Tingin ko nun sa sarili ko ang tanda-tanda ko na kahit na 25 pa lang ako. Habang naglalakad kami palayo sa bahay nila, tinanong ko si Jess kung bakit hindi kami pwedeng magpunta sa dulo ng baryo. Ano bang meron dun? Sagot niya ay dahil balwarte raw yun ng mga aswang. Ibig sabihin ay puro mga aswang daw ang nakatira dun.
Kaya wala raw nangangahas na pasukin ang dulong bahagi ng baryo. Kahit ayokong maniwala, napaisip din ako kung paano kaya kung totoo ang sinasabi nila. Ano kaya ang itsura ng mga aswang? At totoo kayang kumakain sila ng tao tulad sa mga kwento? Na-curious ako, kaya nag-usisa pa ako kay Jess tungkol sa mga aswang. Tinanong ko kung paano nila nalaman na mga aswang ang nakatira doon. Nakita ba nila? O may nabiktima na ba? Napahugot ng malalim na paghinga si Jess. At ang sabi niya ay nakita mismo ng mga mata niya at ang biktima ay ang nanang niya. Napalunok ako. Humingi agad ako ng sorry sa kanya. Naupo siya sa putol na kahoy kung saan kami huminto para magpahinga. Sabi niya, paglalako ng bibingka ang hanap buhay noon ng nanang niya at madalas ay kasama siya. 12 anyos pa lang daw siya noon. Ilang araw nang matumal ang paninda nila, kaya naisipan ng nanang niya na pasukin ang sinasabing balwarte ng mga aswang. May mga nagsasabi rin kasi na hindi totoong mga aswang ang nakatira doon, kundi isang malaking angkan lang daw na mailap sa mga tao. Sinasabing aswang sila para katakutan at wag mapasok ng mga estranghero sa lugar nila. Kaya naglakas loob ang nanang niya na maglako roon. Baka sakali raw na may makuha siyang customer doon. Kailangan kasi nila ng pera dahil katatapos lang din ang bagyuhan at nasira pa ang mga pananim nila. Nung makapasok na sila ay wala naman silang napansin na kakaiba. Ni hindi nga sila tinignan ng mga nadaanan nila. Tapos may naalok din sila ng bibingka. May mga bumili sa kanila. Mukhang nasarapan pang araw. Kaya ang nanang niya noon ay tuwang-tuwa dahil kahit papano nakabenta sila. Pero nung palabas na raw sila sa lugar, biglang nagtinginan yung mga tao. Siyempre bata pa siya, kaya hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng mga tinginan na yon. Bigla na lang daw siyang sinabihan ng nanang niya na tumakbo ng mabilis at wag nang lilingon kahit anong mangyari. Nataranta siya. Ayaw sana niyang sundin ng nanang niya, pero sinigawan daw siya kaya napasunod na lang siya sa gusto nitong mangyari. Kaya ayun, tumakbo raw siya. Hindi siya nakatiis na hindi lingunin ng nanang niya. Paglingon niya, nakita niyang nabitawan na ng nanang niya ang bilao ng bibingka at tumatakbo na rin. Hindi nga lang kasing bilis ng takbo niya dahil may edad na rin ang nanang niya. Gusto niya sanang balikan at tulungan, akayin, ganoon. Kaso naabutan na ng isang babaeng aswang ang nanay niya. Kitang-kita niya nang mahawakan at kagatin sa braso. Habang kinakagat ang nanang niya ay sinisenyasan siya nito na tumakbo na. Kaya kahit labag sa loob niya ay kumaripas na rin siya ng takbo. Sinalubong siya ng tatang niya sa bukana. May dalang itak. May nakapagsabi kasi na pinasok nila ang balwarte ng mga aswang, kaya sinundan sila ron. Sa pagitan ng paghingal at malakas na pag-iyak ay nagawa naman niyang sabihin sa tatang niya ang nangyari. Pero hindi raw nila nagawang sagipin ang nanang niya kasi mamamatay din sila dahil naglabasan na ang iba pa sa bukana pa lang. Galit na galit daw sa pangyayaring yon ng tatang niya. Ilang beses nagtangka ang tatang niya na pasukin ang lugar para sunugin ang mga bahay doon, pero hindi niya magawa. Kapag namatay daw kasi siya ay wala nang makakasama ang anak niya. Payo rin ng mga matatanda roon na manahimik na lang kung ayaw na guluhin pa sila ng mga aswang. Ang nanang kasi niya ang pumasok sa balwarte, kaya wala silang magagawa sa kapahamakan na naging kapalaran nito. Matapos kong marinig ang kwento ni Jess tungkol doon, ay tsaka ako naunawaan kung bakit ganoon na lang kahigpit ang bili ng tatang niya na huwag kaming gumawi sa dulo ng baryo. Sobrang nakakalungkot pala ang pinagdaanan nila. Noon ko nasabi sa sarili ko na sisiw lang pala ang problema ko kumpara sa problema ng iba. Akala ko kasi dati ako na yung may pinakamabigat na dalahin. Akala ko kasi yung pagtataksil lang ng partner niya ang problema ni Jess. May mas malalim pa pala siyang pinagdaanan sa murang edad pa lang.
Habang pauwi kami, sinabi ni Jess na wag kong mababanggit sa tatang niya ang kinuwento niya sa akin. Ayaw na raw kasi niyang maalala. Pakiramdam daw kasi ng tatang niya ay wala siyang silbi dahil hindi niya nailigtas ang asawa niya. Tumango na lang ako. Hindi ko naman talaga babanggitin yun. Takot nga akong kausapin si Tatang Guido kasi napaka-stricto. Hindi naman namin narating ang sinasabing balwarte ng mga aswang. Kaya naglalaro sa isipan ko noon kung ano naman kaya ang itsura ng lugar na yon. Nung mga sumunod na araw, naging okay pa naman ang pamamalagi ko ron. Wala namang aswang na nagpakita o nagparamdam. Yun nga lang, maaga talaga nagsasara ng bahay ang tatang ni Jess. Kaya maaga pa lang ay nakahiga na kami. Sa paglipas pa ng mga araw, ay unti-unti na akong nakakaramdam ng pagkainip sa walang buhay nilang baryo. Kung sa ganda ng paligid ay masasabi ko namang palaban ng baryo na yon. Pero bukod doon, wala na akong makita na makakapagpaalis ng inip ko. Bored na ako dahil wala namang aktibidad doon. Siguro nasanay lang ako sa maingay at magulong buhay ko sa Maynila. Isang araw nagpaalam ako kay Jess na maglalakad-lakad lang. Busy sila noon ng tatang niya sa pagtatanim. Tumutulong naman ako maliban lang nung araw na yon na wala ako sa mood. Ayaw sana pumayag ni Jess pero takot siya na bumalik ako ng Maynila kaya napilitan siyang pagbigyan ako. Hindi lang talaga niya ako masamahan kasi nga kailangan ng tatang niya ng katulong sa pagtatanim. Kaya sinabihan na lang niya ako na huwag kalimutan ng mga bili ni tatang. Hindi ako sigurado kung mahal na talaga ako ni Jess o ginagawa lang niya akong panakip-butas para tuluyang makalimutan ang dati niyang nobya. Pero kahit alin pa roon, ayos lang naman sa akin kasi wala naman akong gusto sa kanya. Kaibigan at kabady sa higaan. Yun lang ang papel niya sa buhay ko nun. Sa paglalakad-lakad ko ay napagawi ako sa tabing ilog. Nakarinig ako na parang may naliligo. Na-curious ako kaya sumilip ako sa pagitan ng mga dahon. Doon ko nakita ang isang matangkad at makisig na lalaki. Nakatalikod habang nagtatampisaw sa tubig. Bigla ko tuloy na miss ang trabaho ko bilang tagabigay ng panandaliang aliw sa mga kalalakihan. Naakit kasi ako sa katawan ng lalaki. Na-imagine ko agad na gwapo rin siguro yun. Nakursunadahan kong panoorin ang paliligo niya. Grabe yung umaandar na kapilyahan sa utak ko. Nagulat pa ako at napahiya nung bigla siyang lumingon sa pinagtataguan ko. Tama ang hinala ko. Gwapo nga siya. Sabi pa niya, wag na raw akong mahiya. Samahan ko raw siya sa paliligo. Saglit pa akong nag-isip pero pagkakuha ay nagdesisyon ako na aliwin ang sarili ko sa pamamagitan ng estrangherong lalaking yon. Nakakahiyaman pong ikwento sa inyo yung detalye ng bahaging ito pero tama po ang iniisip nyo. Bumigay ako sa lalaki sa ilog. Matapos nang nangyari sa amin ay inaya niya akong sumama sa kanya. Tawagin na lang po natin siyang Dino. Hindi ako sumama sa kanya. Alam kong sa mga sandaling yon ay nag-aalala na rin sa akin si Jess. Kaya sinabihan ko na lang siya na magkita na lang uli kami sa ibang araw. Umokay naman siya sa kondisyon na sa susunod na pagkikita namin ay sasama na ako sa kanya. Gusto lang daw niyang maipakita sa akin kung saan siya nakatira. Nag-flying kiss pa ako bago ko siya tuluyang iwanan doon. Pagdating ko sa bahay nila Jess ay nakauwi na pala siya. Nagtaka siya kung bakit basa ako. Sabi ko naligo ako sa ilog. Nakakita kasi ako ng ilog sa paglalakad-lakad ko kanina. Hindi naman siya naghinala na may nakatagpo ako roon at nakatikiman. Sinabihan lang niya ako na wag na ulit maliligo roon nang ako lang mag-isa kasi delikado raw. Bukod sa mga aswang ay may mga engkanto rin daw sa baryo, lalo na yung sa bandang ilog. Umuo na lang ako. Sa totoo lang medyo nakonsensya ako. Kahit hindi naman kami ni Jess ay pakiramdam ko pinagtaksilan ko siya. Hindi ko makalimutan si Dino. Hindi ako mapakali hanggat hindi ko ulit siya nakikita. Kaya naman nang magkaroon uli ako ng pagkakataon ay
Nagpunta uli ako sa ilog para makita siya. Kaso pagdating ko ron ay wala siya. Naisip ko, ano nga ba ang inaasahan ko? Na araw-araw siyang nasa ilog? Hindi ko naman sinabi kung kailan uli ako magpapakita sa kanya. Nalungkot tuloy ako. Nung gabi ring yun, pagkatapos namin kumain bandang 6:00 ng gabi, inutusan ako ni Tatang Guido na isara yung mga bintana. Nung isasara ko na, nagulat ako kasi nakita ko si Dino. Nakatayo sa labas ng bakuran at kinakawayan ako. Pinapalabas ako. Kung paano niya nalaman kung saan ako nakatira ay hindi ko alam. Baka sinundan niya ako nung pauwi na ako galing sa ilog. Hindi ako sigurado. Pero ayokong makita siya ng mag-ama. Kaya sinenyasan ko siya na magkita na lang uli kami bukas sa ilog. Hindi ko alam kung naintindihan niya yung senyas ko. Tumalikod na siya at naglakad palayo. Kinilig pa ako noon na parang teenager. Sunod na pagkikita namin ni Dino ay doon uli sa ilog. Matapos naming ulitin ang ginawa namin nung una naming pagkikita, ay pinilit talaga niya ako na sumama sa kanya. Nagdadalawang isip ako kasi iniisip ko rin si Jess, pati si Tatang Guido. Kapag nalaman na sumama ako sa ibang lalaki, tsak na magagalit yun. Ang alam pa naman nun, nobya ako ng anak niya. Parang inulit ko lang din ang ginawa ng unang nobya ni Jess na sumama sa ibang lalaki. Ang kaso, hindi ko naman mahal si Jess. Alam niya yun at kay Dino talaga ako nakaramdam ng kakaiba. Nagpasya ako. Sumama ako kay Dino. Sa bukana pa lang ay amoy malansa na yung lugar na yun na hindi ko mawari. Parang gubat na may mga bahay din naman. Lahat ng makakita sa amin ay napapalingon. Parang nagtataka. Ngayon lang yata nakakita ng dayo. Tinanong ko si Dino kung anong lugar ba yun. Ang sabi niya nasa loob pa rin naman daw kami ng baryo. Bandang dulo nga lang. Nung sabihin niya yun ay bigla akong natigilan. Naalala ko kasi yung kwento ni Jess tungkol sa dulong bahagi ng baryo. Na yun ay baluarte ng mga aswang. Huminto ako sa paglalakad. Nanlamig yung batok ko sa isipin na nasa loob ako ng lugar ng mga aswang. Tinanong ni Dino kung anong nangyayari sa akin. Humawak kasi ako sa batok ko. Sabi ko biglang sumama yung pakiramdam ko. Nahihilo ako. Kaya kung pwede ay umuwi na muna ako at bukas na lang niya ako isama sa bahay nila. Hindi siya sumagot. Sa halip ay bigla niya akong kinarga. Baka raw kasi napagod na ako sa paglalakad kaya bubuhatin na lang niya ako. Lalo akong kinabahan nang hindi palabas doon ang direksyong tinungo namin, kundi papasok pa sa lugar nila. Parang gusto ko nang sumigaw. Sabi ko ibaba na niya ako dahil lalo akong nahihilo kapag buhat. Binaba naman niya ako at inalalayan sa paglalakad. Palinga-linga ako, naghahanap ng matatakbuhan kung sakaling atakihin na nila ako. Pilit kong kinumpose ang sarili ko. Alam ko kasi na sa oras na maunahan ako ng takot ay hindi na ako makakapag-isip ng matino. Inisip ko na lang na parang raid lang ang magaganap kung sakali. Doon ako sanay ang makipagpatintero sa mga pulis sa tuwing nire-raid ang happy house na pinagtatrabahuhan ko. Maya-maya pa ay nakarating na kami sa hindi ko alam kung yun na talaga ang hangganan ng lugar na yun. Ang layo na kasi at wala na akong matanaw na daan patungo sa ibang direksyon. Basta wala na rin kabahayan maliban sa isang kubo. Pumasok kami ron. Sabi ni Dino, doon siya nakatira. Bigla akong naisip itanong kung paano nga pala niya nalaman kung saan ako nakatira. Sabi niya sinundan daw niya ako nung unang beses na magkita kami. Tama pala ang hinala ko. Pinaupo niya ako sa kawayang upuan at sabi ay maghintay lang daw ako roon at tatawagin lang niya ang lelang niya. Habang mag-isa lang ako sa kubo ay punong-puno ng kaba ang dibdib ko. Parang aatakihin ako sa nerbiyos sa isipin na napapalibutan ako ng mga aswang doon. Baka lahat sila ay nasa labas na ng kubo ngayon at pinagpaplanuhan na akong katayin. Baka matulad ako sa nanang ni Jess. Nagsisisi na ako nun kung bakit ako sumama kay Dino. Posible na isa rin siyang aswang.
Naghanap ako ng kahit ano sa kubo na pwede kong maipanlaban sa oras na may aswang na umatake sa akin. Nakakita ako ng kahoy sa gatungan nila. Kinuha ko yung pinakamaliit na pwede kong isuksok sa loob ng damit ko na hindi mahahalata. Namumutil na yung pawis ko sa nerbiyos pero hindi pa bumabalik si Dino. Todo na yung dasal ko kahit hindi ako paladasal na tao. Habang naglilibot ang mata ko sa kubo ay may nahagip ang paningin ko. May nakahanay na mga bote ng langis sa pasimano ng dingding. Hindi ko alam kung para saan yon. Nilapitan ko at tinignang mabuti. Kukunin ko pa nga sana yung isa para makita ko ng maayos nung maramdaman kong may paparating. Napaiktad pa ako sa gulat nang bumukas yung pinto. Si Dino pala. Humingi siya ng paumanhin kung medyo natagalan siya at nagulat niya ako. Hinanap pa raw kasi niya yung lelang niya na nangangahoy pala. Sabi ko okay lang. Nang bumungad sa pintuan ng lelang niya ay ginapangan agad ako ng takot. Bulag pala yun pero parang nakikita niya ako. Nakatingin siya sa direksyon ko at sabi ay naaamoy daw niya ako. Inamoy ko tuloy ang sarili ko kung gano'n na ba kalakas. Naalala ko malakas nga pala ang pangamoy ng mga aswang. Matapos akong ipakilala ni Dino sa lelang niya ay hinawakan niya ako sa braso at sinabing ipapakilala naman niya ako sa iba pa nilang kamag-anak. Nagpatianod na lang ako. Panay sunod ko sa mga sinasabi niya. Dinala niya ako sa labas. Inisa-isa naming puntahan ang mga bahay-bahay. Sa isip-isip ko, kailangan ba makilala ko muna yung lahat ng kakain sa akin? Pero naisip ko rin kung talagang yon ang dulong bahagi ng baryo at totoong mga aswang sila, ba't may ganun-ganun pa? Yung nanang kasi ni Jess, basta lang nilang inatake. Hindi kaya iaalay muna ako tulad ng mga nasa palabas? Ganun talaga yung tumatakbo sa isip ko nung mga sandaling yon. Lahat ng pinakilala sa akin ni Dino na kamag-anakan daw niya ay puro weird ang kilos. Yung tipong hindi makapaniwala pero wala namang emosyon. Ang hirap ipaliwanag ng reaksyon nila kaya lalo akong nakaramdam ng takot. Nung makabalik kami sa kubo nila Dino ay sinabi niya sa akin na doon na ako matulog. Tumanggi ako kasi hahanapin ka ako ng tinutuluyan ko. Kung gusto niya ka ako, babalik muna ako kina Tatang Gido. Magpapaalam lang ako tapos tsaka ako sasama sa kanya pabalik doon. Matagal bago siya sumagot pero napapayag ko rin siya. Unti-unti akong nakahinga ng maluwag habang inihahatid niya ako palabas sa lugar na yon. Nung malapit na kami sa bahay nila Jess ay nagsabi ako na hanggang doon na lang siya. Hindi ko pa kasi nasasabi sa mag-ama ang tungkol sa kanya. Hindi siya kumibo at tumingin lang sa mga mata ko. Para bang tinitignan niya ang mga mata ko kung nagsasabi ako ng totoo. Para naman makumbinsi ko siya ay hinalikan ko sa labi. Tapos nangako ako na magkikita uli kami. Pero buo na sa isip ko na ayoko nang magpakita ulit sa kanya kahit nagustuhan ko pa siya. Tinanaw niya ako habang pauwi ako sa bahay nila Jess. Nalingunan ko na masyadong seryoso ang tingin niya sa akin kaya hindi ko maiwasang kilabutan. Binilisan ko na lang yung paglalakad. Tinanong ako ni Jess kung saan ako galing. Pinuntahan daw niya ako sa ilog kanina pero wala ako. Medyo mataas ang tono ng boses niya kaya pinaalala ko sa kanya na hindi niya ako nobya para questionin kung saan man ako nagpupunta, lalo na kung sino ang kasama ko. Parang nadulas ako ron kaya tinanong tuloy niya kung may kasama raw ba ako. Nung una tinatanggi ko sa kanya na meron pero naisip ko na kailangan ko ng tulong niya kaya napilitan akong magsabi ng totoo. Nabigla si Jess. Hindi niya kasi akalain na magagawa kong makapasok at makalabas sa balwarte ng mga aswang. Sigurado raw na natipuhan ako ng lalaking aswang na yon na tinatawag kong Dino. At kung natipuhan nga ako nun, tsak na hindi yun titigil hanggat hindi ako nagiging bahagi ng angkan nila. Kinabahan ako ng sobra sa sinabing yun ni Jess. Wala na kaming mapagpipilian pareho
kundi ang sabihin din kay Tatang Guido ang nangyari sa akin. Nung una ay katakot-takot na sermon ang inabot ko, pati ni Jess, dahil sa pagpapanggap na nobyo ko. Pero sa huli ay siya rin naman ang tumulong sa akin. Ang plano namin kinabukasan din ay ihahatid na ako ni Jess pabalik ng Maynila. Mabuti na lang daw at hinayaan pa ako ni Dino na makauwi. Pagkakataon ko na raw yun para tuluyang makatakas. Kaso nung gabi ring yun, hindi ko akalain na susunduin na ako ni Dino pabalik sa baluarte nila. Naramdaman ata na tatakasan ko siya o posibleng nasa paligid lang siya at pinakikinggan ang pakikipag-usap ko sa mag-ama. Kumakatok siya, tinatawag ang pangalan ko. Nanginginig ako sa takot. Nagmamakaawa ako kina Tatang Guido na wag nila akong ibibigay kay Dino. Humawak ng itak si Tatang. Si Jess naman ay palakol. Ginagamit nila yon sa pagsisibak ng mga panggatong nila. Tapos pinahawak nila sa akin yung garapon ng asin. Kung sakali raw na may aswang na umatake sa akin, ay sabuyan ko lang daw ng asin. Kahit si Dino pa yon. Malumanay naman ang pagtawag ni Dino sa pangalan ko. Parang inaamo pa nga niya ako. Sabi niya mahal na raw niya ako at hindi niya makakayang mawala ako sa buhay niya. Kaya sumama na raw ako sa kanya. Nagkakatinginan lang kami nila Jess at Tatang Guido. Pero ni isa man sa amin ay walang sumasagot sa pagtawag ni Dino. Maya-maya ay napilitan si Jess. Aniya, kung talagang mahal daw ako ni Dino, ay palayain ako dahil hindi ako pwede sa angkan nila. Kinagalit yun ni Dino, kaya narinig namin ang malakas na pag-ungol niya. Pagsigaw. Ewan, ano ang tawag doon sa ginawa niyang ingay? Basta alam ko na galit siya. Kasunod na kasi noon ay pilit niyang binubuksan ang pinto. Binabangga ng katawan. Kaya sinabihan kami ni Tatang na maghanda. Hanggang sa tuluyan ng magiba ni Dino ang pinto. Si Tatang Guido ang nasa unahan namin, kaya siya ang unang inatake ni Dino. Nakagat niya si Tatang sa kamay, pero nasugatan naman ni Tatang ng itak ang braso niya. Si Jess naman, papalakulin niya si Dino, pero nakaiwas at siya naman ang inatake. Nataranta ako kaya sinabuyan ko ng asin. Sa pool ng pagsaboy ko ng asin si Dino, kaya napaatras siya. Sa luwang braso niyang may hiwa ng itak. Sabi niya sumama na raw ako sa kanya para hindi na madamay ang mag-ama. Umiiyak na ako nun. Sabi ko ayoko. Takot ako sa aswang. Sabi pa niya wag akong matakot. Siya raw ang bahala sa akin dahil alam niyang mahal ko rin siya. Panay-iling ko na lang. Hindi na ako makapagsalita sa takot. Kasi si Dino, iba na ang itsura niya sa mga sandaling yon. Nagkaroon ng maraming gatla sa mukha niya. Tapos mabagsik ang tingin. Hindi ko alam kung yun talaga ang anyo niya bilang aswang o dahil lang sa galit siya. Basta litong-lito na kasi ako nung oras na yon. Lalo pa akong natakot nang masilip ko sa pintuan na may mga kasama pa pala siya sa labas. Kung pagtutulungan nila kami, tiyak na matatalo nila kaming tatlo, nila Tatang at Jess. Pero nanatili lang silang nakatayo sa labas. Baka hinihintay pa ang go signal ni Dino para atakihin kami. Nagpalitan pa sila ng salitaan noon ni Jess na hindi ko na maintindihan. Kasi nga parang wala na ako sa sarili ko. Lalo na nung magkaroon uli ng komosyon dahil nagpupumilit talaga si Dino na makuha ako. Muntik ko na ngang mabitawan yung garapon ng asin dahil hinila niya ako sa damit. Mabilis namang pumagitan sa amin si Jess at pinalakol niya si Dino na nadaplisan sa pisngi. Napasigaw na lang ako. Nag-hysterical na ako hanggang sa umalis na si Dino kasunod yung mga kasama niya. Habang pabalik sa Maynila ay umiiyak ako. Sa totoo lang po ay noon lang ako nagkagusto sa lalaki. Aswang pa. Lahat kasi ng lalaking nagdaan sa buhay ko ay customer lang ang tingin ko. Si Dino lang talaga ang naiba. Pagdating ko sa Maynila, halos araw-araw akong nag-pregnancy test. Natakot kasi ako na magbunga ang nangyari sa amin. Pero awa naman ng Diyos ay hindi ako nagbuntis. Bumalik ako sa trabaho ko.
Pero sa ibang club na. Nagulat pa ako ng isang beses ay makilala ko ang isang customer ko, si Jess. Matagal din kaming hindi nagkita at kinamusta niya ako. Mula noon hindi na niya ako tinigilan. Mas naging masigasig siya kaysa kay Dino na makuha ang puso ko. Kaya sa huli ay totoo nang naging kami. At ngayon nga ay siya na ang asawa ko at meron na kaming 3 anak. Si Dino naman, hindi ko na alam kung anong nangyari sa kanya. Kasi ang sabi ni Jess, ang huling balita raw niya nasunog yung mga bahay doon sa baluarte nila. Sabi nga niya, malakas daw ang paniniwala niya na may kinalaman ng tatay niya sa pangyayaring yon.